Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon ay Biyernes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Rene F. Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Sinanusong ang tunayon, your song be sound from mountains high. Sinanusong ang tunayon, sing Hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, O come before the Lord, and play for Him on the tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let the song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Lumalapit sana sa naitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinaglaran, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kamanhagian. Panginoon aming Diyos sa litang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na lang alis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang Ama, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa bahagi ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming may sakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan pagkat gabi na noon. Gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay nito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil, nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito'y ay ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas at papagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inuhulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ako nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nasa espiritu pa tayo ng Pasko ng Pagkabuhay, Biyernes ng 8 araw o Octave of Easter. Kaya ang ating pagninilay-nilay, ang ating mga puso ay puno ng galak o dapat puno ng galak sapagkat ang ating Panginoon ay napakalaki ang kanyang pagmamahal sa atin. At sa Ebanghelyo ngayon ay makikita natin ang mga detalye ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi ito isang pag-ibig na general, mahal ko kayong lahat, kundi meron talagang mga detalye na napakaganda at unang-una, ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi sa lahat ng mga tao. Pinili niya ang mga tao kung kanino siya magpapakita. At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, sa huli, na ito ay ang pangatlong pagpapakita ng Panginoon. So ang pagpili niya ng mga tao kung kanino siya magpapakita. At ito ang mga alagad ng Panginoon na nangingisda. Siguro, masabi natin, bakit sila bumalik sa kanilang pangingisda? Di ba sinabihan na sila ng Panginoon na kayo ay mamamalakaya ng mga tao? Hindi naman nagsumbat ang Panginoon, sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi ganoon. Hindi ganyan, gaya ng ating pag-ibig kung minsan nagsusumbat tayo.
nagkahanap ng mga depekto ng ibang tao. Gumagawa ng lista ng mga nagagawang kasalanan o perceived mistakes ng kaibigan o ng alagad. Ngunit hindi ganon ang Panginoon. Kung matandaan po ninyo, ang unang sinabi niya nung nagpakita siya sa araw ng Pasko ng pagkabuhay ay kapayapaan. Peace be with you. So unang detalye nitong napakagandang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay ang pagpapakita niya sa mga alagad na pinili niya. Pangalawa ay itong detalye na ang Panginoon mismo ay naghanda ng almusal. Can you imagine that? No? Karamihan, nag-iisip tayo na paghandaan natin ang Panginoon o kung sino man ang kumakatawa ng Panginoon. Kung ang mga pari, sinisilbihan natin ang mga pari. No? Ano kaya kung ang mga pari mismo ang magsilbi? No? Ano kaya ang mga pari ang mismo ang magbigay ng almusal? Ito ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang pari, kundi ang Panginoon mismo ay nag-ihaw ng isda. Ngunit, ang ginawa ng Panginoon ay hindi lamang ang kanyang inihaw na isda, kundi sinabi pa niya sa mga alagad, magdala kayo rito ng inyong nahuli. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon upang ang ating maiambag, ang ating contribution, maliit man, malaki man, hindi man gaanong kaimportante sa mata ng tao, ay para sa Panginoon, iyon ay kailangan. So siya ay nagbibigay, siya nagkahanda, siya ay nagkakalinga sa mga nagmamahal sa Kanya. So ito ang napaka-importanteng punto, mga kapatid. If we dedicate our lives to the Lord will take care of us. Kung tayo ay matapat na alagad ng Panginoon, the Lord ay magkakalinga sa atin. He took care of His disciples, naghanda siya ng almusal. Ngunit, binibigyan pa rin tayo ng pagkataon upang magbigay ng ating parte, upang may pagpatuloy ang misyon ng Panginoon. Sa araw na ito rin ay 173rd birthday of Saint Ezekiel Moreno. Meron tayong shrine ni San Ezekiel dito, shrine ng Our Lady of Health, na of course, pinopromote si San Ezekiel na healing priest. Siya ay healing saint. Siya ay pinopromote natin na patron saint of cancer patients, sapagkat hindi lamang siya namatay ng cancer of the palate, kundi ang dalawang milagro na nagpapatunay upang siya ay maging canonized. Unang-una, beatified 1975 at canonized 1992 ay puro mga cancer sa mga babaeng mahirap doon sa Colombia. Cancer of the throat, cancer of the breast. Kaya sana itong si San Ezekiel na 15 years dito sa atin, pumunta sa Mindoro, nag-aral ng Tagalog sa Calapan, naging founder ng Puerto Princesa. Can you imagine? Puerto Princesa ay isang siyudad founded by a saint. Naging parish priest ng Las Piñas, naging parish priest ng Batangas, Santo Tomas, naging preacher sa kumbento ng mga Recoletos sa Intramuros, malapit lang dito. No? Alam niyo po yung kung saan ngayon ang Manila Bulletin, yun ang simbahan at kumbento ng mga Recoletos. At siya rin ay naging pastor, parish priest doon sa Santa Cruz. Kaya itong mga lugar na Pilipinas ay
malapit sa puso ni San Ezekiel. Kaya sinabi ng isang obispo, si Bishop Ambo David, na dapat si San Ezekiel ay harangin bilang ikatlong santong Pilipino, bagamat siya ay katsila sapagkat matagal siya rito at ang kanyang puso ay naging Pilipino, kasama nina Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Si San Ezekiel ay pwede rin mahirang bilang santong Pilipino. At hindi lamang sa mga milagro. Alam niyo po natin na kuminsan ang ating pag-iisip sa mga santo ay gagawa ng mga milagro, mag-intercede para sa atin. Si San Ezekiel ay unang-una tapat na alagad ng Panginoon sa pag-ibig sa kapwa. Sa epidemic, wala pang pandemic noon, but merong epidemic doon sa Bacoor, sa Kawit, sa Dasmariñas, sa Cavite. Ang daming mga namatay noon. Mga 3,000 daw namatay sa cholera. At karamihan, except for tatlo, ay nabigyan ni San Ezekiel ng last sacraments. Ganoon katindi ang kanyang pagmamalasakit at the risk of his own safety. Ito ang pagmamahal na huwaran, na tumutulad sa pagmamahal ng Panginoon. Sana sa paggunita natin nitong kaarawan ni San Ezekiel dito sa lupa. Of course, alam natin na ang kanyang kamatayan ay August 19. Pero ang kanyang birthday, 173 years ago, ay April 9. Sa araw na ito, sana ang panalangin ni San Ezekiel ay makamit natin na ang ating paghihirap, ang ating pandemya, ang ating mga pagtitiis ay makita ng Panginoon at tayo ay bigyan na ng alibyo, bigyan na ng kapayapaan at katiwasayan. Magsitayo ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway papagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiupo ang lahat. Testify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Testify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grain, all the toil and needs of humankind, all of you we bring us bread and wine. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagkaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Ezekiel, San Agustin, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit ng sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, umayo kayo mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod,
ipanalangin mo kami.